Ako si Lolo Ricardo at ang anak kong lalaki, si Miguel, ay nagpapabaliw sa akin. Ikwento ko sa inyo ang buong kwento ko. Sige, sinabi sa akin ng anak ko, si Miguel, na wala raw akong ambag. Kaya pinatunayan ko sa kanya sa pinakamapang-aping paraan na posible. Siya si Miguel Santos, isang corporate lawyer, kumikita ng humigit kumulang 17,500,000 bawat taon. Pero noong Martes noong nakaraang linggo, sa harap ng mayayamang magulang ng nobya niya sa Maynila, tiningnan niya ako ng diretso sa mata at sinabi, "Lolo, puro kain ka lang ng kanin sa bahay at wala kang ginagawa. Walang halaga sa bahay na to." Tumango-tango ang mga mayayaman na parang totoo ang sinasabi niya na parang ebanghelyo. Hindi ako nagmalaki, hindi nagmakaawa, tinitigan ko lang siya ng femtosegundo. Pagkatapos, sinabi ko, "Kawili-wiling pananaw, anak." Ang hindi alam ni Miguel ay may 3 hakbang na plano ako na aagawin ang lahat ng iniisip niyang nagbigay halaga sa kanya. Ang unang tawag sa telepono ay nagbago ng lahat. Gusto niyo bang malaman kung bakit ko ginawa yon? Ipapakita ko sa inyo ang larawan kung paano naging ganito ang anak ko. Hindi palaging ganito si Miguel. Noong bata pa siya, uupo siya sa kusina ko tuwing linggo habang nagluluto ako ng sinigang at hihingi siya ng kwento tungkol sa nakaraan. Tinuturuan ko siyang magluto ng empanada gamit ang maliliit niyang kamay. Lumilipad ang harina kahit saan. Tumatawa siya ng mahina kapag nagsasalita ako ng Tagalog sa kanya. Namatay ang batang yon sa daan patungo sa law school. Ang unang senyales ay ang pagbabago ng pangalan. Hindi legal, sa papeles ay Miguel Jose Santos pa rin siya. Pero sa trabaho, si Miguel Santos na lang, sopistikado, Amerikano, madaling kalimutan. Mas madaling basahin ng kliyente pa. Mas madaling itago ang sarili. Alam niyo ba ang ibig kong sabihin? Pagkatapos, ang pagtanggal ng mga larawan. Mga family picture namin, kasal ng mga magulang ko sa Batangas, binyag niya sa simbahan ng San Sebastian, mga handaan sa pista opisyal kasama ang mga pinsan, lahat na wala sa sala, pinalitan ng mga generic na painting. 47 taong kasaysayan ng pamilya, binura. Kailangan daw magmukhang moderno ang bahay kapag dumating ang mga kasamahan ni Lisa. Si Lisa, nobya niya ng 2 taon, mayaman mula sa Maynila. Bata ng yaman na akala mo ang spaghetti sauce sa supermarket ay 200 lang. Pero ang pinakamasakit, ang mga pagpapakilala. Noong Nobyembre, noong nakaraang taon, nagdaos si Miguel ng dinner party, inimbita ang 8 tao mula sa law firm niya, Santos and Associates, mga big-time corporate lawyers, katulad niya. Nasa kusina ako, tinitiyak na sapat ang alak nang marinig ko siyang kausap ang boss niya. O ayun si Rico, siya ang nag-aalaga sa maintenance ng bahay dito. Maintenance, 40 taon akong may-ari ng karinderya ni Lolo sa Taft Avenue. 40 taon, pinakain ko ang kalahati ng Metro Manila, may 32 empleyado, pinag-aral ko ang anak ko sa San Beda Law. Ngayon, ako na ang katulong. Wala akong sinabi nung gabing yon. Pinuno ko lang ang mga baso nila at pinakinggan silang mag-usap tungkol sa skiing sa Baguio, weekend house sa Tagaytay, private school ng mga anak nila. Pero napansin ko na ang mga ugali. Tuwing may nagtatanong tungkol sa akin, pareho ang sagot. Si Lolo Rico yon, nag-aalaga lang ng bahay. Hindi kailanman ang tatay ko. Hindi kailanman ang lalaking nagsakripisyo ng lahat para makasuot siya ng suit na libu-libong piso. Naging museum ng kahihiyan niya ang bahay. Nawala ang krus ni Inay sa hallway. Itinago sa bodega ang copper pasta machine na dala ko mula Italy noong 1973. Nawala rin ang framed review mula sa Manila Bulletin na tinawag ang karinderya ni Lolo na treasure sa Malate. Sa halip, pinuno ni Miguel ng diploma mula Harvard, bar certificate niya, pictures niya na nakikipagkamay sa mga judge at politician. Tingnan niyo ako, gaano ako ka-Amerikano. Tingnan niyo kung paano ako umangat mula sa immigrant na tatay ko. Masakit din ang pera. Binenta ko ang karinderya ni Lolo noong 2019 sa halagang 60,000 para magretiro. Akala ko maglalakbay ako, bibisita sa mga kamag-anak sa Batangas, magpapahinga pagkatapos ng 45 taon na 16 oras araw-araw. Pero may iba palang plano si Miguel. Pa, dapat i-invest mo yan sa bahay.
magpapataas ng value, smart financial move. Kaya ginawa ko. Bagong kusina, custom cabinets, hardwood floors, landscaping. Puti 1,500,000 sa renovation. Si Miguel ang pumili ng lahat. Minimalist, modern, walang kaluluwa. Alam niyo ba ang sinabi niya pag natapos? Sa wakas mukha na itong pwede kong dalhan ng kliyente. Hindi salamat pa, hindi salamat sa pag-invest mo ng ipon mo sa bahay natin. Puro kasiyahan na natanggal niya ang huling bakas ng pinanggalingan niya. Ang pagpo-post sa social media halos nakakatawa kung hindi sobrang trahedya. Instagram ni Lisa, 300,000 followers. Laging may picture ng magandang bahay namin sa San Juan. Hindi kailanman binabanggit kung sino ang may-ari. Hindi binabanggit kung sino ang nagbayad ng organic flowers sa hallway o artisanal cheese plate para sa mga influencer friends niya. Grateful for this beautiful space. At ang bahay ay kung saan naroroon ang puso. Ang puso ko ang nagtayo niyan, anak. Ang puso ko at bawat piso na kinita ko sa pagtitinda ng taho sa madaling araw, paghahanda ng gulay hanggang hating gabi, pagtayo sa semento hanggang dumugo ang paa ko. Pero ang tipping point ay 3 buwan na ang nakalipas. Dumating ang magulang ni Lisa mula Maynila. Sina Mang William at Aling Margaret Cruz, old money, Pilipino na bago pa ang digmaan. Sobrang excited ako. Sa wakas, pagkakataon para ipakita ang tunay na hospitality ng Pinoy. 6 na oras akong nagluto ng klasikong adobo, San Marzano tomatoes mula Batangas, fresh basil mula sa hardin ko, longganisa mula Quiapo. 20,000 sa ingredients, inihanda gamit ang 49 taong karanasan. Sapat para sa 8 tao. Akala ko magkakaroon kami ng tunay na family dinner, magkukwentuhan, magkakilala, baka maipakita ko pa ang old photo albums. Pero sinalubong ako ni Miguel sa pintuan ng kusina. Pa, tonight mag-o-order tayo mula sa Restaurant Soleil. Importanteng dinner to para sa relasyon ko kay Lisa at pamilya niya. Hindi na namin kinain. Natagpuan ko ang mga box sa basura 3 araw pagkatapos, hindi hinawakan. Doon ko nalaman na hindi na babalik ang anak ko. Ang batang tumutulong sa pagtitupi ng siopaw, humihingi ng extra meatballs, nagsasalin para sa mga kaibigan sa karinderiya. Nawala na siya. Sa lugar niya, isang estranghero na may mukha ng anak ko, nakatira sa bahay ko, nahihiya sa lahat ng nagbigay daan sa kanya. Pero hindi ko pa alam kung gaano kalalim ang paghamak niya. Ang pinakamasama ay hindi pa dumating. March 15, 2024, ang gabi na nagbago ng lahat magpakailanman, pangalawang pagbisita ng magulang ni Lisa. Ngayon, hindi na nagkunwaring gustong-gusto akong tulungan ni Miguel sa dinner. Nag-reserve sila sa Lechelle, 21,000 per head, hindi kasama ang wine. Hindi ako inimbita. Pa, business dinner to talaga. May connection si Mang William sa malalaking korporasyon na makakatulong sa career ko. Business dinner? 9 p.m. Friday kasama ang magulang ng nobya? Gets ko, anak. Magluluto na lang ako ng simple. May leftover Chinese food kahapon sa ref. Painitin mo na lang. Leftover Chinese. Habang ang anak ko at pamilya ng nobya niya kumakain sa isa sa pinakamahal na restaurant sa lungsod, gamit ang pera na binigay ko para sa pamilya. Pero bandang 10:30, bumalik sila. Narinig ko ang pagbukas ng pinto, narinig ang boses ni Aling Margaret na umaalingaw-ngaw sa hallway. Grabe, Miguel. Mas maganda pa to sa gabi with all the lights. Nasa kusina ako, naglilinis pagkatapos ng simple kong hapunan ng reheated pasta nang pumasok sila. Una si Miguel, saka si Lisa, saka ang magulang niya. Si Mang William Cruz, matangkad at payat na may pilak na buhok, naka-coat na siguro mas mahal pa sa monthly salary ng karamihan. Si Aling Margaret, perpektong ayos, may bag na nakita ko sa IG ni Lisa. Pero natatandaan mo pa pala ang pangalan ko mula noong una silang pumunta. Magandang gabi po, Aling Cruz. Sana po nagustuhan niyo ang hapunan. Napakasarap. Magaling talaga ang taste ni Miguel sa pagkain. Mabilis na sumabat si Miguel. Pa, tapos na sa kusina. Aakyat na po siya, pero si Mang William tumitingin sa paligid, humahanga sa custom cabinets na binayaran ko, Italian marble countertops, pro-grade appliances. Impressive talaga, Miguel.
Magandang trabaho ang renovation. Siguro malaki ang nagastos. Ayan na, naisip ko. Dito sana aminin ni Miguel na ako ang nagbayad ng lahat. Dito sana ipakita niya kahit konting pride sa pagiging generous ng matandang tatay niya. Sa halip sinabi niya, "Opo, malaki ang investment namin sa space. Talagang na-transform mula dati. Magandang investment." Binuksan ni Aling Margaret ang ref. Naghahanap ng mineral water. Nakita niya ang leftover pasta boxes na ginawa ko noong Martes. Sarap, homemade pappardelle with bolognese sauce na 8 oras ang paghahanda. Oh, may nagluto pala, mukhang masarap to. Bago pa mapigilan ako ni Miguel, sinabi ko, "Ginawa ko yan noong Martes. Traditional recipe mula sa pamilya ni Inay sa Batangas. Gusto po ba ninyong tikman? Painitin ko lang." Ang tingin sa akin ni Miguel ay pwedeng magpalamig ng Manila Bay. "Pa, kakakain lang nila sa Lesiel. Sigurado akong busog na sila pero mukhang interesado talaga si Aling Margaret. Actually, gusto ko sanang tikman kahit konti. Gusto kong matuto pa tungkol sa authentic Italian cuisine." Nagsimula akong lumipat sa kusina, excited na mag-share ng totoong bagay sa kanila. Isang bagay mula sa puso ko, hindi mula sa restaurant bill. "Pa!" Matalim at matigas ang boses ni Miguel. "Hindi na kailangan nila na magluto ka para sa kanila. Sapat na ang ginawa mo. Sapat na." Parang pabigat ang pagpapakain sa iba. Parang abala ang hospitality. Pero tumigil ako, humarap, at sinagot ang anak ko at magulang ng nobya niya sa kusinang binayaran ko para i-renovate, napapaligiran ng mga appliances na binili ko, nakatayo sa sahig na inilagay ko. Doon tinanong ni Mang William Cruz ang tanong na sumira sa lahat. "So Rico, ano ba talaga ang role mo dito? Partner ba kayo ni Miguel sa business?" Matagal na katahimikan. Ito ang moment ni Miguel, pagkakataon para sabihing, "Tatay ko yan." Pagkakataon para magpakita ng konting respeto sa lalaking gumawa ng buhay para sa kanya. Sa halip, tiningnan niya ang magiging biyenan sa mata at sinabi, "Nakatira dito si Rico, pero sa totoo lang, kumakain lang siya ng pagkain namin at wala siyang ambag. Walang halaga sa pamilya." Nakakatakot ang katahimikan pagkatapos. Namutla si Aling Margaret Cruz. Nahawa si Mang William. Tinitigan ni Lisa ang sahig. Ako? Tumayo ako ng eksaktong 10 segundo, pinoproseso ang narinig ko. Ang anak ko, ang batang pinaghirapan ko, ang batang sinakripisyo ko ang kalusugan, social life, relasyon sa extended family, ang binigyan ko ng pinakamahal na eskwelahan sa California. Sinabi niya sa magulang ng nobya na wala akong kwentang bibig na pakakainin. Sa mismong kusina ko, sa mismong bahay ko, gamit ang furniture na binili ko, kinakain ang pagkaing binayaran ko, napapaligiran ng mga luxury na resulta ng 45 taong trabaho sa karinderya ko. Sa wakas, nagsalita ako. Kawili-wiling pananaw, anak. Matatag at kalmado ang boses ko. Pero may nagbago sa kwarto na, yon at naramdaman ito ng lahat. Sinubukan ni Miguel na bawiin. "Pa, hindi ko sinasadya." "Hindi, sinadya mo talaga ang sinabi mo." Tiningnan ko sina Mang William at Aling Margaret Cruz. Ang mga taong gustong-gusto niyang ma-impress. "Magandang gabi sa inyo. May ilang tawag akong kailangang gawin." Umakyat ako sa kwarto, isinara ang pinto at umupo sa desk. Binuksan ko ang laptop at sinimulang tawagan ang 3 pinakamahalagang tawag sa buhay ko. Sa Batangas, sa abogado ko, at sa real estate agent ko. Kinabukasan, magsisimulang gumuho ang mundo ng walang utang na loob kong anak. Sa umaga ng Sabado, March 16, alas 6 kanina. Nakapagbihis na ako at nakaupo sa kusina nang dumaan si Miguel pababa ng hagdan, nakapajama pa, naghahanap ng kape. Umalis na sina Lisa at magulang niya kagabi. Pinutol ang pagbisita pagkatapos ng dinner conversation na yon. Nakakatawa kung gaano kabilis umalis ang mga tao kapag nakita nila ang totoong family dysfunction. "Pa, tungkol sa kagabi." "Freshly brewed ang kape," sabi ko nang hindi tumitingin sa dyaryo. 20 minuto na yang na-brew. Nagbuhos siya ng 1 tasa, nagdagdag ng organic oat milk niya na 400 ang half gallon. Umupo sa harap ko na parang magkaka-deep talk kami. "Sa tingin ko dapat pag-usapan natin ang nangyari." "Wala namang nangyari, anak.
Sinabi mo lang ang totoo. I respect honesty. Nagulat siya. Inaasahan niya siguro away, luha, dramatic scene na pwede niyang i-dismiss bilang OA ang tatay. Sa halip, tinupi ko ang dyaryo, ininom ang natirang kape, at tumayo. May mga lakad ako ngayon. Huwag mo akong hintayin sa hapunan. Una kong pinuntahan ang Metrobank sa Ayala Avenue. May account manager na si Aling Patricia Gomez. 12 taon na niyang inahandle ang pera ko. Profesional na babae. Laging may respeto sa akin. Naalala pa ang detalye tungkol sa pamilya ko. Mabuhay po kayo, Mang Ricardo. Ano po ang maitutulong ko ngayon? Kailangan kong malaman kung magkano ang current value ng bahay ko. Aling Patricia, current market value? Tiningnan niya ang records sa computer. 140,000, tama ang hinala ko. Susunod, tanggapan ng immigration lawyer na Cruz and Associates sa Legazpi. Nag-research ako online, pinili ang pinakamagaling sa city para sa family reunification cases. Ang abogado, si Atienor David Cruz, 40 anyos, nakasuit, galing din sa immigrant family. Agad niyang naintindihan nang ipaliwanag ko ang kailangan ko. Gusto niyo pong isponsor ang 4 na kamag-anak mula Italy. Pinsan niyo, sabi niyo sina Marco, Sofia, Jose Jr. at Lucia Santos, edad 19 hanggang 28. Lahat single, walang criminal record, college graduates o ongoing. May documents ako at 3 oras akong nagtelepono kagabi kay Kuya Salvador sa Batangas para makuha ang lahat ng detalye, siguradong handa silang lumipat. Mang Ricardo, magastos po to. Filing fees, legal fees, travel costs, support funds. Humigit kumulang 4,250,000 kada tao. Total minimum 17,000. Per ang hindi problema. At alam mo ang commitment, financial responsibility sa kanila sa loob ng ilang taon, housing, health insurance, job support kung kailangan. Alam ko po lahat. Pangatlo, Ayala Land Premier, ibang branch mula sa dati kong. Nagbukas ako ng bagong account na hindi ma-access ni Miguel. Nag-transfer ng 25,000 bilang initial fund. Alas 4 ng hapon, nakauwi ako. Nakaupo si Miguel sa sala nanonood ng college basketball, paa sa coffee table na parang siya ang may-ari. Kumusta ang errands mo pa? Maayos? Gabing yon, nagluto ako para sa isa. Spaghetti aglio e olio, simple at perpekto. Lumabas si Miguel kasama si Lisa, siguro sa isang trendy cocktail bar, gumagastos ng perang hindi pa niya kinita sa drinks na mas mahal pa sa weekly earnings ko noon. Habang kumakain ako, tinitingnan ko ang documents mula kay Atienor Cruz. Immigration forms, financial requirements, visa timeline. Mukhang straightforward. Nagring ang phone ko. Text mula kay Aling Jennifer Reyes. May 3 serious offers na. Pwede bang mag-schedule ng viewing bukas hapon? Nag-reply ako. Oo. Linggo 2 hanggang 4 p.m. Maaraw. Kilala ko ang schedule ni Miguel kaysa sa kanya. Tuwing linggo, brunch sila sa mahal na lugar sa Makati. Pagkatapos, shopping o gallery hopping. Hindi umuuwi bago mag-6. Perfect. Linggo ang simula ng katapusan ng comfortable life ni Miguel. Pero hindi pa niya alam. Linggo, March 17, araw na ibinenta ko ang future ng anak ko, umalis sina Miguel at Lisa para sa brunch alas 11:30. Tulad ng dati, gumagastos ng $3,000 sa avocado toast at mimosa habang pinag-uusapan ang engagement plans nila. Matagal na nilang pinag-uusapan. Wedding sa Tuscany. Siyempre, walang mas nagsasabing successful kaysa ikasal sa bansa na tinakasan ng tatay niya ang kahirapan. Dumating si Aling Jennifer alas 1:45 kasama ang 3 potential buyers. Tinitingnan ko mula sa bintana ng kwarto habang dumating sila sa mga luxury cars, Tesla Model S, BMW X7, Mercedes G-Wagon. Tech money, finance money, old money. Uri ng buyers na pwede mag-check ngayon at close next week. Unang viewing, young tech couple, late 30s, 2 anak, kakabenta lang ng startup sa Google sa 2,000. Naglakad sila sa bahay na parang sinusukat na nila ang furniture. Ganda talaga ng kitchen reno, sabi ng asawa. Hinahaplos ang marble na binayaran ko. At ang location,
Walking distance sa lahat sa San Juan. Pwede na kami mag-commit by Tuesday, sabi ng asawa kay Aling Jennifer. Pangalawa, investment banker mula Goldman Sachs, naghahanap ng impressive place para i-entertain ang clients. Single, early 40s, sobrang yaman. May character talaga to, sabi niya, humahanga sa crown moldings, hindi katulad ng sterile condo sa CBD. Mag-o-offer ako, asking price, cash, no inspection. Pangatlo, family mula New York na may teenage kids. Tatay hedge fund manager, nanay art dealer. 20 minuto lang sa sala, pinag-uusapan kung gaano kaganda para sa dinner parties. Magandang taste talaga ang previous owner, sabi ng nanay. Kung alam lang niya na nakikinig ang previous owner mula sa itaas. Alas 4:15, tapos ang 3 viewing. Nakita ako ni Aling Jennifer sa kusina, halos kabado sa excitement. Mang Ricardo, hindi pa ako nakakita ng ganito. 3 cash offers, lahat equal or higher sa asking. Tech couple, 142,500,000. Banker, 150,000 flat. Hedge fund family, 142,500,000. Pero gusto close in 2 weeks. Naisip ko ng eksaktong 30 segundo. Kunin ko ang hedge fund family. 2 weeks mas bagay sa timeline ko. Hindi po ba ninyo iisipin muna? Matulog muna sa desisyon, mas mataas ang iba. Hindi pera ang issue dito, Aling Jennifer. Oras ang lahat. Nagkamayan kami. Alas 5:00 p.m., pumirma ako ng purchase agreement sa 142,500,000. Closing date, April 2, 2024. Gabing yon, habang nasa bar si Miguel kasama si Lisa, tumawag ako ulit sa Batangas. Una kay Marco. Nagtatrabaho siyang chef sa labas ng Maynila, sapat lang ang kita, nagsha-share ng maliit na apartment sa 2 roommate. Kuya Jep, seryoso ba? Talagang isi-sponsor mo ako sa Amerika? Seryoso, Marco. Kailangan ko ng totoong pamilya sa paligid ko. Susunod si Sofia, nag-aaral ng nursing pero nahihirapan sa tuition. Pagkatapos si Jose Jr., anak ni Kuya Salvador. Matalino, engineering student pero stuck sa dead-end part-time job. Buong linggo, walang hinala si Miguel. Busy siya sa major case sa office, bihira umuwi maliban para matulog at magpalit ng damit. Kapag nandyan siya, pareho ang trato, magalang pero malayo, parang antique furniture na minana niya. Sabado ng umaga, March 23, tumawag si Aling Jennifer. Handa na ang buyer para final viewing Lunes umaga. On track ang closing sa April 2. Perfect. Tandaan lang, hindi pa alam ng anak ko. Safe sa akin ang secret nyo. Hapon na yon, nagsimula akong mag-empake. Hindi lahat, mga importante lang. Mga larawan ng mga magulang ko, awards ng karinderya ko, copper pasta machine, krus ni inay, mga bagay na itinago ni Miguel, mga bagay na ikinakahiya niya. Lahat ng mahalaga sa akin nasa 3 karton. Lahat ng mahalaga sa kanya malapit nang mawala magpakailanman. Pero una, kailangan kong salubungin ang ilang pamilya sa Amerika. Ang tunay na show ay nagsisimula pa lang. June 15, 2024. NAIA Terminal G. Nakatayo ako sa arrival gate, hawak ang 4 na placard na may mga pangalang hindi narinig ni Miguel sa loob ng 15 taon. Marco Santos, Sofia Santos, Jose Santos Jr., Lucia Santos. Ang tunay kong pamilya, mga taong hindi nakakalimot kung saan sila galing. Una lumabas si Marco. 28 anyos, matipuno na parang boxer, bit-bit ang isang duffel bag at kahon na alam kong may pasta tools ng lolo namin. Nakita niya agad ako. Pareho kaming ilong, parehong matigas na panga. Kuya Jep! Inilaglag niya ang bag at niyakap ako ng halos mabasag ang buto. Totoong emosyon, totoong pasasalamat. Kailan huli akong niyakap ng anak ko ng ganito? Marco, welcome to America. Hindi pa rin ako makapaniwala.
3 buwan na ang nakalipas, naghuhugas ako ng pinggan sa Napoli sa 400 oras. Ngayon, tutulungan mo kaming ipakita sa Maynila kung ano talaga ang Italian food. Susunod si Sofia, 24, bit-bit ang nursing textbooks at rosaryo ni Lola. Umiiyak siya nang makita ako. Totoong luha ng saya. Kuya, nag-aral ako ng English ng 6 months, pero kinakabahan pa rin ako sa accent ko. Maganda ang boses mo. Huwag mong hayaang sabihin ng iba na pangit. Si Jose Jr., tinatawag na Pepe. Pangatlo, 22 anyos, engineering graduate mula University of Naples, perpektong English na may konting British accent mula sa sobrang panonood ng BBC Docs. Kuya Joe, may dala ako para sa iyo. Binuksan niya ang carry-on at inilabas ang framed photo. Tatay ko noong bata, nakatayo sa labas ng original Reyes Family Restaurant sa Naples, 1952. Hindi ko pa nakita ang larawang to. Nasa attic ito ni Lolo Salvador. Naisip ko dapat sa iyo to. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang frame. Tatay ko, patay na 23 taon, kamukha ni Miguel nung bata. Kamanghamanghang pagkakahawig. Si Lucia ang huli, 19, art student, bit-bit ang portfolio case na puno ng stickers mula sa mga museum sa Italy. Mahiyain pero determinado, maingat ang English na may magandang rolling accent na narinig ko habang lumalaki. Kuya Jep, salamat sa pagkakataon. Nangako akong hindi ko sayangin. Mahal, pamilya mo yan. Hindi sinasayang ng pamilya ang pagkakataon. Gumagawa sila nito. Ang biyahe pa uwi sa city ay maingay sa pinakamabuting paraan. 4 na kabataan na mabilis mag-Italian, tumuturo sa lahat, libu-libong tanong tungkol sa Maynila, sa opportunities, sa bagong buhay. Gusto ni Marco malaman ang restaurant scene. Tanong ni Sofia tungkol sa nursing schools. Naengganyo si Pepe sa tech industry. Laging nagpo-picture si Lucia ng Golden Gate. Lahat ng itinakwil ni Miguel, tinanggap nila. Nagrent ako ng temporary house sa Richmond District. 3 bedrooms, 2 baths, simple pero komportable. Wala nang flashy, pero sa kanila, unang permanent address ng sino man sa kanila sa Amerika. Pagpasok namin, diretso si Sofia sa kusina at nag-brew ng totoong Italian coffee, hindi ang watery American na gusto ni Miguel. Kuya Joe, sabi ni Marco, tinitingnan ang simple living room. Higit pa ito sa sapat, binigay mo sa amin ang lahat. Gabing yon, nag-dinner kami sa maliit na kitchen table ko. Wala akong niluto na fancy, spaghetti carbonara lang, ayon sa turo ni Inay. Pero kumain sila na parang fiesta, nag-uusap at tumatawa, nagkukwentuhan tungkol sa pamilya sa probinsya. Ipinakita sa akin ni Lucia ang artworks niya, sketches ng Italian streets, portraits ng mga kamag-anak, magagandang drawings na nagko-capture ng totoong heritage natin. Gusto ko ring mag-draw ng American scenes, sabi niya. Pero Italian style, alam mo. Para ipakita na dala natin ang ganda, hindi lang kinukuha. Inilabas ni Pepe ang laptop at ipinakita ang business plan na sinulat niya sa flight. Consulting firm para sa Italian businesses na gustong mag-expand sa US. Matutulungan ko silang maiwasan ang mga pagkakamali, maintindihan ang culture, maging bridge sa old at new home. Gusto ko magtrabaho sa elder care, alagaan ang mga katulad mo, Kuya Joe, mga taong nagtayo ng isang bagay at deserve ng respeto. Pinaka-ambisyoso si Marco. Gusto kong magbukas ng restaurant, hindi fancy food, totoong pagkain, yung ginagawa ni Lola. Food with soul, tanong ko. Tumawa siya. Karinderya ni Santos. Itutuloy ang pangalan na may pride. Doon ko na-realize ang tunay kong ginawa. Hindi lang 4 na kabataan ang dinala ko sa Amerika. Binuhay ko ulit ang Santos legacy. Lahat ng sinubukan burahin ni Miguel. Ginusto nilang ipagdiwang. Lahat ng ikinakahiya niya, suot nila bilang badge of honor. Kinabukasan, sinimulan ko ang proseso ng pagbebenta ng bahay ni Miguel dahil may hindi pa niyang alam, isang bagay na sisirain ang maingat niyang binuo na mundo. Malapit nang magkita ang bagong pamilya ko at dating pamilya ko. At isa lang ang mabubuhay sa pagkikita na yon. August 3, 2024, araw na gumuho ang mundo ni Miguel sa harap ng 40 witnesses.
Pinlan ni Miguel ang engagement party na to sa loob ng 3 buwan. Dadating ang magulang ni Lisa mula Maynila. Darating ang law partners niya. Parang who's who ng Maynila society ang guest list. Judges, politicians, tech execs, mayayamang pamilya. Perfect chance para ipakita kung gaano siya kaangat mula sa working class roots niya. Nag-hire siya ng caterers mula sa Restaurant Soleil, parehong restaurant na dinalhan niya ang magulang ni Lisa noong March. 600,000 para sa appetizers at champagne. Dagdag 400,000 para sa flowers mula sa pinaka-exclusive florist sa Pacific Heights. Event of the season 2, sabi ni Lisa sa IG followers niya. Can't wait to celebrate our love in our beautiful home. Our home. Tawag pa rin nila our home. Kahit hindi siya nagbayad kahit piso sa mortgage. Lumayo ako sa preparations. Tinitingnan ko mula sa bintana ng kwarto habang ginagawang fairy tale garden ang backyard ko. White tents, string lights, rented furniture na mas mahal pa sa weekly sweldo ng karamihan. Sa extreme control mode si Miguel, nagdidirekta ng bawat detalye, tinitiyak na perfect ang lahat para sa malaking social debut niya bilang engaged man. Bar doon, hindi dito. Gusto ko makita ng lahat ang garden pagpasok. Sure ba kayo sa flowers na to? Kailangan maganda sa social media shots. May lilipat ba ng table? Dapat symmetrical lahat. Alas 6:00 p.m. Nagsimulang dumating ang unang guests. Kilala ko karamihan, mga dating nakabisita na. Mga akala ako hired help. Dumating sina Mang William at Aling Margaret Cruz sa rented Bentley, naka-formal na parang state dinner. Mabilis na sinalubong sila ni Miguel, lahat ngiti at perfect manners. William, Margaret, welcome back to Maynila. Naalala niyo pa ba ang bahay natin? Siyempre, bahay natin, ang bahay na binili ko sa pawis at mantika sa ilalim ng kuko at arthritis sa kamay pagkatapos ng 40 taon sa semento. Alas 7:30, full swing na ang party. 43 tao naglalakad sa backyard ko. Umiinom ng champagne na mas mahal pa sa daily earnings ko noon. Kumakain ng appetizers na hindi nila mabigkas. Naririnig ko ang usapan mula sa bintana ko. Ipinapakilala ni Miguel si Lisa sa managing partner niya. Pinag-uusapan ang wedding plans. Wedding sa Tuscany. Reception para sa 200 guests. Honeymoon sa Amalfi Coast. Iniisip namin September next year, sabi ni Lisa. Intimate pero elegant. Intimate, 200 guests, doon ko narinig ang tunog na nagbago ng lahat. Diesel engine na umuungal sa kalye, air brakes na humihiyaw. Walang pagkakamali, moving truck na huminto sa harap ng bahay ko. Tumingin ako sa bintana at ngumiti. Perfect timing. Nagsimulang humina ang usapan sa backyard nang mapansin ng mga tao ang commotion sa harap. Lumitaw si Miguel sa front door, hawak pa ang champagne glass, mukhang nalilito at inis. Excuse me, sigaw niya sa moving crew. Sigurado may pagkakamali, hindi kami lumilipat. Team leader, malaking lalaki na si Rodriguez, tiningnan ang papeles. 1247 Stockton Street. To, tama? Dito kami para sa Santos. Oo, Santos to. Pero si Miguel Santos? Oo, pero hindi ko maintindihan. Hindi ako nag-hire ng movers. Doon ako lumabas sa porch. Ako ang nag-hire. Lumingon si Miguel, namutla. Sa likod niya, nakikita ko ang guests niya na nagsisimulang magtipon, naaakit sa drama sa harap ng bahay. Pa, ano to? Tumingin si Rodriguez sa amin, mukhang hindi komportable. Sir, may instruction kaming ipack at i-move lahat ng nasa bahay. Closing tomorrow morning at gusto ng new owner mag-view sa tanghali. Closing? Nanginginig ang boses ni Miguel. Anong closing? Bumaba ako sa front steps, humarap sa anak ko sa harap ng 43 witnesses, kasama ang magulang ni Lisa, law partners niya, at kalahati ng Maynila upper crust. Ibinenta ko ang bahay, anak. Nakakatakot ang katahimikan pagkatapos. Nabasag ang champagne glass ng isang tao. Anong sinabi mo? Ibinenta ko na, April 2 pa, ang magandang Henderson family mula New York. Hedge fund money, takeover nila tomorrow. Dumaan sa mukha ni Miguel ang iba't ibang emosyon. Confusion, disbelief, panic, rage. Sa likod niya, natakpan ni Lisa ang bibig gamit ang dalawang kamay. Nasisira ang perfect engagement party niya sa real time.
Pa, imposible to. Hindi mo pwedeng ibenta ang bahay nang hindi sinasabi sa akin. Ako ang nakatira dito. Nakatira ka dito bilang tenant, pagtama ko. Malaking difference. Lumapit si Mang William Cruz, mukhang nilunok ang maasim na prutas. Jep, sigurado may misunderstanding. Engaged na sina Miguel at Lisa. May future plans sila. Future plans nila, inulit ko. Kawili-wili. Tiningnan ko ang lahat ng taong to. Pillars ng Maynila Society, judges at lawyers at trust fund kids, na kumain ng pagkain ko at uminom ng alak ko sa loob ng maraming taon habang tinatrato ako bilang katulong. Sabihin mo sa akin, Mang Cruz, anong future ba talaga? Yung patuloy na nabubuhay ang anak ko sa kabutihan ko habang sinasabi sa lahat na wala akong halagang ambag. Dagdag na katahimikan. May mga guests na umuurong, nararamdaman na lalalapa to. Pa, please, hindi dito, hindi ngayon. Kailan ba, Miguel, ang tamang oras para pag-usapan na 2 taon mo akong tinuring na hired help sa mismong bahay ko? Pero hindi pa tapos. Ang tunay na bomba ay hindi pa dumating. Ladies and gentlemen, sabi ko nang malakas para marinig ng lahat. Dahil andito kayong lahat, gusto kong ipakilala sa inyo ang ilang tao. Mukhang nalilito si Miguel. Pa, anong sinasabi mo? Pumunta ako sa side gate at binuksan ito. Marco, Sofia, Pepe, Lucia, halik kayo at makipagkita sa mga kaibigan ng anak ko. Pumasok ang 4 na kabataan sa backyard at tumahimik ang buong party. Mga pinsan kong Italyano, maganda pero simple ang suot. May tahimik na dignidad mula sa pag-alam kung sino sila at saan sila galing. Lumapit si Marco, inilahad ang kamay kay Miguel. Siguro ikaw si Miguel. Ako si Marco Santos, pinsan mo mula Naples. Marami ng kwento si Kuya Jep tungkol sa'yo. Tinitigan ni Miguel ang kamay na parang ahas. Ako? Mga pamilya mo ba yan? Ipinaalam ko sa crowd. Mga Santos cousins mula Italy. Dinala ko sila rito gamit ang pera mula sa pagbebenta ng bahay na to. Hinawakan ni Lisa ang braso ni Miguel. Miguel, anong sinasabi niya? Lumapit si Sofia, maingat pero malinaw ang English. Sir Miguel, ang tatay mo, isang santo siya. Isimponsor niya kaming lahat sa Amerika. Binigyan niya kami ng bagong buhay. Nakita ko ang pagkawala ng kulay sa mukha ni Miguel habang pumapasok ang implications. Hindi lang binenta ang bahay niya, ginamit ko pa ang inheritance money niya para dalhin ang mga taong kumakatawan sa lahat ng tinakasan niya. Pa, kailangan nating mag-usap ng pribado. Wala nang pribadong usapan, anak. Deserve nilang malaman kung kanino sila nakasama. Humarap ako sa crowd. 43 tao, kasama ang boss niya, magulang ng nobya, at kalahati ng legal circle ng Maynila. Nakikita nyo, ang anak ko rito ay ginugol ang mga nakaraang taon na sinasabi sa inyo na wala akong halagang ambag. Na kumakain lang ako ng pagkain niya at sumasakop ng space. Kawili-wiling pananaw mula sa taong hindi nagbayad ng upa, hindi nag-ambag sa groceries, hindi man lang nagpasalamat. May nagbulungan si Aling Margaret sa asawa. May mga law partners ni Miguel na nagpapalitan ng tingin. Pero ito ang nakalimutan niyang banggitin sa maliit niyang character assassination. Lahat ng renovation, improvements, furniture, pera ko. Inilabas ni Pepe ang phone, nagpapakita ng pictures. Si Kuya Jep, matigas ang ulo sa trabaho. 16 oras isang araw sa loob ng 40 taon. Nakita namin ang pictures ng karinderya niya, lahat ng awards, lahat ng taong pinakain niya. Tama, dagdag ko. Karinderya ni Santos sa Taft Avenue, 45 taon na nagpapakain sa lungsod, 32 empleyado, nominee sa James Beard Award noong 2003. Pero nahihiya si Miguel sa lahat ng yon. Binago ang professional name niya sa Miguel Santos. Itinago ang family photos. Sinabi sa lahat na maintenance lang ako. May bulungan sa crowd. Siguro may naalala na karinderya ni Santos. Siguro kumain na roon noon. Kaya nang tiningnan niya ako 5 buwan na ang nakalipas at sinabing wala akong halagang ambag, nagdesisyon akong ipakita sa kanya kung ano talaga ang halaga. Lumapit si Lucia, hawak ang portfolio case niya. Si Kuya Jep, dinala niya kami rito. Binigyan niya kami ng lahat. American Dream. Yan lang. Hindi namin malilimutan.
142,500,000. Ipinahayag ko na yun ang halaga ng pagbebenta. Bawat sentimo na punta sa pagdadala ng tunay kong pamilya sa Amerika. Legal fees, immigration costs, travel, support funds, housing, education, business startup, seed money. Sa wakas nagsalita si Miguel. Pa, hindi ka seryoso. Inheritance yan ng anak mo, future ko yan. Future mo? Tumawa ako. Anak, itinapon mo ang future mo noong nagdesisyon kang mahiya sa lalaking nagbigay sa'yo ng lahat. Lumapit si Mang William Cruz, namumula ang mukha. Jep, hindi normal to. May legitimate expectation si Miguel sa family home. Mang Cruz, putol ni Marco. Sa tamang respeto, wala siyang expectations. Si Kuya Jep, wala siyang utang sa sinumang tinrato siya ng walang galang. Crazy to, sabi ni Lisa, nanginginig ang boses. Miguel, sabihin mo sa kanila na misunderstanding lang to. Pero hindi makapagsalita si Miguel. Tinititigan niya ang mga pinsan niya. Mga mukha na kamukha niya, boses na katulad ni Lola na halos hindi niya naaalala, kumakatawan sa lahat ng tinakasan niya sa maraming taon. Sa totoo lang, sabi ni Sofia, naglabas ng ilang papel. May ipapakita kami sa inyo. Binigay niya sa akin ang folder. Sa loob, mga larawan mula sa Reyes Family Restaurant sa Naples, pabalik sa 4 na henerasyon. Larawan ng lolo-lolo ni Miguel. Ang lolo niya, kamag-anak na hindi niya pinag-abalahang kilalanin. Ito ang history ng pamilya natin, sabi ko, ipinapakita ang mga larawan. 4 na henerasyon ng Santos na nagtayo ng isang bagay mula sa wala, proud na nagpapakain sa iba. Matigas ang ulo sa trabaho, tapat sa pamilya. Tiningnan ko ng diretso si Miguel. Ang lolo-lolo mo nagsimula sa pushcart sa Naples. Ang lolo mo nag-expand sa totoong restaurant. Dinala ko ang pangalan sa Amerika at pinasigla hanggang maipadala kita sa San Beda at Harvard Law. At ngayon, dagdag ni Marco, itinutuloy namin ang tradisyon. Nagbubukas ako ng bagong karinderya ni Santos sa San Juan. Nagsisimula na si Sofia sa nursing school. May consulting business si Pepe. Enrolled na si Lucia sa Art Academy. Lahat sila grateful, sabi ko. Lahat sila proud sa pinanggalingan nila. Lahat sila handang magtrabaho ng matigas at parangalan ang pangalan ng pamilya imbes na itago. Nagsimulang umalis ang mga guests, nararamdaman na matagal pa ang family drama na to, umalis ang managing partner ni Miguel na umuuga ang ulo ng walang paalam. 2 sa mga judges nagbigay ng polite apologies at naglakad papunta sa gate. Sina Mang William at Aling Margaret Cruz nagbubulungan ng malakas sa tabi ng garden gate. Lisa, tawag ni Aling Margaret, kailangan nating umalis ngayon. Ma, hintayin mo muna. Ngayon na Lisa, pinanood ko ang pagkagiba ng maingat na binuo na mundo ni Miguel. Umalis ang boss niya nang walang salita. Tumakas ang future in-laws niya na parang nasusunog ang bahay. Tinitigan siya ng nobya na parang unang beses niya siyang nakita ng malinaw. Miguel, bulong ni Lisa, kailangan nating mag-usap. Tinanggal niya ang engagement ring, 2,350,000 ayon sa insurance papers na nakita ko at inilagay sa porch table. Hindi ko kaya to. Hindi ako makakasal sa taong ganito ang trato sa tatay niya. At umalis siya. Naiwan si Miguel mag-isa sa mamahaling suit niya, napapaligiran ng wreckage ng engagement party niya, humaharap sa 4 na Italyano na pinsan, mga buhay na simbolo ng lahat ng tinakasan niya. Congratulations anak, sabi ko. Nakuha mo na ang gusto mo. Freedom mula sa nakakahiyang immigrant family mo. Ngayon, libre ka na rin sa lahat ng iba pa. Tapos na ang moving truck sa paglo-load 11:30 ng gabi. Tumayo si Miguel sa walang laman na sala, tinititigan ang mga pader kung saan dati nakasabit ang family photos bago niya tanggalin. Echoing na ang bahay. Walang furniture, walang gamit, wala nang buhay na binuo niya sa pundasyon ko. Saan na ako pupunta? Tanong niya. Hindi na problema yan ng tatay mo anak. Binigay sa akin ni Rodriguez ang final paperwork. Tapos na ang load, Mang Ricardo. I-deliver namin sa new place mo bukas umaga. Salamat, Rodriguez. May tip diyan dahil sa late work? Pagkaalis ng truck, nagsimulang mag-ring ang phone ni Miguel. Texts,
social media notifications. Mabilis kumalat ang chismis sa Maynila legal circle, lalo na kapag public humiliation. Nakita ko siyang nagbabasa ng messages, lalong pumuputla ang mukha sa bawat isa. Pa, sumasabog ang iPhone ko. May nagpost ng video mula kanina sa IG. Friends ni Lisa nagvideo ng buong bagay. Siyempre, nagre-record ang mayayamang bata ng lahat, lalo na ang drama. Ilang views? Tiningnan niya. 47,000 at tumataas. May nagtag nito bilang Hayos Engagement Party Meltdown at Awards Italian Justice. Perpektong irony. Maraming taon niyang binuo ang image niya sa social media, maingat na pinamahalaan ang success story niya. Ngayon, sinisira ito ng internet sa real time. Bumalik ang mga pinsan ko sa temporary house nila sa San Juan, pero bago umalis, bawat isa nagkamay kay Miguel para magpaalam. Miguel, sabi ni Marco, kung gusto mong kilalanin ang pamilya mo, kung saan ka talaga galing, tawagan mo lang ako. Tumangulang si Miguel, walang salita. Sa hating gabi, kami na lang dalawa sa walang laman na bahay. Umupo si Miguel sa sahig kung saan dati ang mamahaling sofa niya. Tumayo ako sa bintana, tinitingnan ang truck ng new owners. Excited na ang mga Henderson na mag-settle in, sabi ko. Mabuting pamilya, 3 anak, 2 aso. Uri ng tao na talagang titira rito imbes na gawing museum. Pa, please, may paraan pa bang maayos to? Ayusin ang ano? Lahat. Ang bahay, si Lisa, ang career ko. Career mo. Ipinakita niya ang phone niya. 3 missed calls mula sa managing partner niya, Harold Morrison. 2 urgent emails. Gusto raw ni Morrison makipagkita Lunes umaga, 8 sharp. Hindi maganda sa firm ang ganitong publicity. Morrison, Whitfield and Associates, isa sa pinaka-conservative na law firms sa city. Proud sila sa discretion, respect, old-school values. Ang pagiging viral ng family meltdown sa engagement party ng partner ay hindi on-brand. Siguro dapat inisip mo yan bago mo ako ipahiya publicly. Nag-ring ulit ang phone niya. Sa pagkakataon na, message mula kay Lisa. Magho-hotel ako sa parents ko tonight. Need natin mag-usap bukas, pero kailangan ko munang i-process ang nangyari. Hindi ko alam na ganito ang nararamdaman mo tungkol sa tatay mo. Tiningnan niya ako. Iniisip niyang i-cancel na talaga ang engagement. Matalinong babae. Mas gusto ko siya kaysa sa deserve mo. Pa, anong gusto mong sabihin ko? Sorry? Sige, sorry ako. Sorry sa pagkasakit ng damdamin mo. Sorry sa pagiging nakakahiya. Pwede pa ba nating ayusin to? Pero ganun ang consequences. Hindi sila interesado sa sorry. Anak, hindi ito tungkol sa pagkasakit ng damdamin. Ito ay tungkol sa character, sa pagpili mo kung sino kang magiging tao kapag akala mo walang nakatingin. 12:45, tumawag ang phone ko. Si Aling Jennifer Reyes, real estate agent ko. Mang Ricardo, confirm lang na perfect ang closing. Masaya ang Henderson family sa bahay. Gusto nilang pasalamatan kayo sa pag-iwan nito sa ganda. Salamat sa serbisyo, Aling Jennifer. Dagdag pa, may interes sa kwento nyo. May reporter mula sa Manila Bulletin na gustong i-interview kayo tungkol sa family reunification angle. Mukhang viral na ang video sa TikTok. Tiningnan ko si Miguel na nakikinig sa bawat salita. Sabihin mo sa kanila na pag-iisipan ko. Pagkababa ko ng tawag, tiningnan niya ako na parang estranghero. Natuuwa ka sa ganito. Nakikita ko itong educational. Paano educational? Tinitingnan kitang matuto kung ano ang mangyayari kapag sinunog mo ang tulay. Lumalabas, kailangan mo pala yon para makabalik sa pinanggalingan mo. Sa umaga ng linggo, lumaganap na ang kwento lampas sa social media. Naglabas ang Manila Bulletin ng article na pinamagatang Italian Immigrant Family Reunites in Home After Son and S. Betrayal. Nag-report ang Manila Business Magazine tungkol sa legal implications. Nag-post ang food at wine blogs tungkol sa pagbabalik ng authentic Italian cuisine sa San Juan. Hindi tumigil ang pag-ring ng phone ni Miguel. Reporters, tabloid journalists, kahit producer mula sa reality TV shows tungkol sa family drama. Pero ang tawag na nagbago ng lahat ay 2:00 ng hapon. Harold Morrison, senior partner sa firm ni Miguel. Miguel, kailangan nating mag-usap. Sa office ko, Lunes, 8 a.m. sharp.
Pagkababa, tiningnan niya ako na may bagong emosyon sa mata niya. Totoong takot. Sa tingin ko matatanggal ako sa trabaho. Siguro? Pa, 33 anyos na ako. May student loans ako, credit card debt, car payments, walang trabaho. Maghahanap ako ng paraan. Matalino kang lalaki, Sanbeda, at lahat ng connections na binuo mo. Pero alam naming pareho ang totoo. Sa lungsod tulad ng Maynila, ang reputation ay lahat. At ang reputation niya ngayon ay sinisira ng libu-libong estranghero sa real time. Mga nanood sa kawalan ng respeto niya sa immigrant na tatay. May magagawa pa ba ako? Oo, matuto ka. 6 na buwan pagkatapos, Disyembre 2024, nakaupo ako sa bagong restaurant ni Marco, karinderya ni Santos 2, nanonood ng pamangkin kong nagtuturo ng cooking class sa 12 eager students. Parehong copper pasta machine na dala ko mula Italy noong 1973. Parehong family recipe, parehong pride sa craft, pero iba na ang lahat. Puno ang restaurant gabi-gabi. Graduate si Sofia sa nursing program ng with honors. Ngayon nagtatrabaho sa San Juan General Hospital. Nag-aalaga sa elderly patients na nagpapaalala sa kanya sa akin. May 6 na kliyente ang consulting business ni Pepe. Lahat Italian companies expanding to US market. Nakadisplay ang art ni Lucia sa gallery sa Makati. Mga paintings na nagdiriwang ng heritage natin imbes na itago. Tuwing linggo, tumatawag ang mga pinsan ko. Tunay na usapan, hindi yung polite small talk na dati ko lang naririnig mula kay Miguel. Tinatanong nila ang kalusugan ko. Nagsha-share ng dreams nila, isinasali ako sa decisions nila. Tinatrato nila ako bilang pamilya dahil yon ang totoo sa kanila. Nawala kay Miguel ang trabaho sa Santos & Associates 3 araw pagkatapos ng confrontation namin. Sinabi ni Harold Morrison, "Conduct unbecoming of firm values and damaging to professional reputation." Salin, viral family meltdown video ay hindi bagay sa corporate law. Ngayon nagtatrabaho siya sa mas maliit na firm, mostly personal injury cases, kumikita ng humigit kumulang 60% ng dating sweldo. Permanenteng kinansela ni Lisa ang engagement pagkatapos magbanta ang magulang niya na i-disown siya kung magpapakasal siya sa lalaking ganun katakot ang trato sa tatay. Ngayon, nakikipag-date siya sa tech exec. Nagpo-post sa IG na may caption, "Finally found someone who shares my values." Noong nakaraang buwan, sinubukan ni Miguel na mag-reconcile. Dumating sa restaurant ni Marco sa dinner time. Tinanong kung pwede mag-usap. Iba na ang itsura niya, mas humble, siguro mas matanda, pagod na galing sa mahihirap na leksyon. Pa, naiintindihan ko na ang gusto mong ituro. Itinapon ko ang lahat ng mahalaga dahil sa mga taong hindi naman talaga nagmamalasakit sa akin. Tumango ako. Magandang simula. May paraan pa ba? Pwede pa bang subukan ulit? Tiningnan ko ang restaurant, ang tunay kong pamilya na tumatawa kasama ang customers, nagkukwentuhan, nagtatayo ng maganda at tunay na bagay. Pagkatapos, tiningnan ko ang anak ko, ang estrangherong nagkataong may dugong pareho. Miguel, laging bukas ang hapunan tuwing linggo, pero dumating ka bilang ikaw mismo, hindi bilang Miguel Santos. Dumating ka handang tandaan kung saan ka galing, at kung hindi mo kaya, edi magpatuloy ka sa pagkaligaw. Umalis siya nang hindi nag-order. Hindi ko na siya nakita pagkatapos noon, pero naglaan si Marco ng upuan para sa kanya kahit paano. Ang pamilya hindi dugo lang,